Again, ngayon po umagang ito ay mag-aaral po tayo ng salita po ng Diyos. We are still in the message series na binuksan po natin ngayong February dahil ang February po ay Love Month. Pinag-usapan at binuksan po natin ang panibagong message series na entitled Truth and Love. Okay? At sabi po ng maraming tao, naniniwala po ba kayo dito? Sabi po ng maraming tao, true love is worth fighting for. Okay? Yung totoong pagmamahal ay dapat pinaglalaban. Naniniwala ba kayo doon? Yan. Sino po dito yung mga umibig na? Yan. Wala. So walang umiibig sa inyo. Kahabag-habag. Tayo kapag wala tayong iniibig na kaibigan, kamag-anak, o kahit sino man. Sa mga umiibig, sabi po ng karamihan, ulitin ko po, sabi po ng karamihan, true love, okay, is worth fighting for. Ang totoo daw na pag-ibig ay worth it na ipaglaban. Okay? But the question here is, if true love is worth fighting for, how do we fight for true love? Paano po natin ipaglalaban yung tunay na pagmamahal? And we will be looking at it in a biblical perspective kung paano po ipaglalaban ang tunay na pagmamahal. Okay? So, pag-uusapan po natin, babahagin po sa inyong title ng message po ngayong umagang ito. Pinamagatan po natin, Fight for True Love, Resisting Corruption. Okay? So, for us to fight for true love, we are to resist yung pong bagay na magko-corrupt o makasisira dun sa pagmamahal, lalo tigit sa pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So if you have your Bibles with you, my request you to please open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians. Okay? Ang pinaka-theme verse po natin is 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Pero ang gusto kong bahagi sa inyo, magmula na po sa verse 4 to verse 6. Okay? Iliyan mo po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Okay? Okay lang po ba? Sabay-sabay po natin basahin. Amen? Okay, basahin po natin sabay-sabay. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 6. Ready? Begin. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ulitin ko po yung huling bahagi. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin. Hilingin po natin ang pagkilos ng Panginoon at ang pagbukas ng Panginoon nating isipan sa pag-aaral ng salita niya ngayong umagang ito. Again, Lord God, maraming po salamat sa napakagandang panahon na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po sa malamig, Panginoon, na panahon. Very comforting ang panahon na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. At ang dalangin po namin, as the weather is so comforting, may your word also be comforting and encouraging to each and every one of us. Hindi lang po siya comforting, maging challenging din po siya, Panginoon. Nabuksan niyo po, Panginoon, dakilang Diyos ang aming mga puso, ang aming mga isipan, dakilang Ama. Doon sa mga aral na gusto niyo po namin matutunan. Hindi lamang po namin marinig ang iyong salita, kundi mailagay po namin sa aming puso at sa aming isipan at lalo tigit ang pinaka-importante po, Panginoon, ay mai-apply po namin ito sa aming buhay. Dakilang Diyos, itago niyo po kayo sa iyong likuran, kayo po ang maitaas at ang iyong salita po, Panginoon, ang makihayag sa likuran po ng pulpitong ito. In this mighty name we pray. Amen and Amen. Maaari na po tayo magsiyo po. Love, okay? Fighting for true love. And maliwanag po sa title natin. Actually, the title itself would sum it up kung ano po yung pamamaraan na itinuturo po ng Panginoon kung paano po natin ipaglalaban yung tunay na pag-ibig. Okay? At ang sabi, ang pinaka-solution po diyan na binibigay ng Panginoon is for us to resist corruption. For us na mag-veer away from anything or any situation that would corrupt our love for each other. Whether yan ay pagmamahal mo sa kaibigan mo, whether yan ay pagmamahal mo sa asawa mo, whether yan ay pagmamahal mo sa classmate mo, katrabaho mo, o sa pamilya mo, ang tinuturo po ng Panginoon is for us to resist anything that would corrupt yung love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang pakikita po natin, ang ganda po nung verse na binasa po natin. Yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 6 would define love and truth na collaborative and together. Okay?
pinakita po dito how love should be. Love should be patient. Diba? Love should be kind. Ang pag-ibig daw po, hindi dapat hinaharbor yung envy sa puso ng bawat isa. Pagka po tayo ay umiibig, ang tunay na umiibig at pagmamahal, hindi po iyan nagmamayabang o nagmamalaki. At sumunod po dito, love is also not proud. Hindi po finifeed at hindi po maganda sa isang taong umiibig at may tunay na pag-ibig sa puso niya na tayo po ay may hinaharbor sa puso po nating pride. Hindi po makakatulong yan ayon sa salita po ng Diyos. It does not dishonor others. When you love someone, you don't disrespect others. Kapag ka may iniibig ka at mahal mo yung tao na sinasabi mong mahal mo, you don't dishonor the person. If you love your parents, you don't dishonor your parents. The Bible is clear about that. Honor your father and your mother. When you love your wife, di ba sabi ng Bible, di ba? Love your wife as Christ loved the church. The Lord is always teaching us to honor our loved ones. Tinuturo po yan. Love is not self-seeking. Sa tunay na nagmamahal, hindi po mahalaga ang sarili. Ang tunay na nagmamahal at ang tunay na pag-ibig, ito po ay selfless, hindi self-seeking, and hindi po ito self-serving. Alright? It is not easily angered. Hindi po mabilis umiinit at sumasama ang loob o nagagalit. Ito po, sa Bible po, magbigyan ko po ng konti ito. Sa Bible po, tinuturuan po tayo kung paano tamang magalit. Hindi po iniiwasan at hindi po maiiwasan yung magagalit tayo. Because there will be situation in our life na talagang kainis-inis at kagalit-galit. But the Lord cautioned us when we are angry with something or even in a situation, we are to be angry and sin not. Diba? Ibig sabihin po, pwede kang magalit as long as hindi ka nagkakasala. Even Jesus Christ Himself showed His anger to the people of Israel nung ginawa po nila yung church o yung temple of Jesus Christ na ginawa po nilang palengke. Ginawa po nilang market. Ito po ay nagkaroon ng paalitan, nagkaroon sa loob ng church. Naggalit po ang Panginoon to the point, ang galit ng Panginoon ay talagang makikita nyo kung paano magalit ang Panginoon nung nasa lupa siya. Itinaob niya yung mga lamesa. Nagalit siya sa loob ng templo. Diba? Anong kinagalit niya? Nagalit mo siya doon sa tao? O nagalit siya sa situation? Nagalit siya sa situation because the temple is a holy place. At kung pinagalitan po niya ito, hindi po siya nagalit kasi gusto lang niyang malermon. Nagalit siya kasi dapat malaman ng mga tao sa templo na hindi tama yung kanilang ginagawa. The Lord has been angry during that situation, but He never sinned. Ganon din po sa buhay po natin. We can be angered or we can express yung anger natin, pero we make it sure na hindi po tayo magkakasala. At maiwasan po natin yun. Yung po tunay na pag-ibig. At ito po maganda. Sa tunay na nagmamahal, okay? At sa tunay na umiibig, we keep no records of wrong. Sa tunay na nagmamahal, hindi po tayo gumagawa ng listahan ng mga mali na nagawa sa atin. Many relationships were broken and are broken, is beginning to be broken because of the list of records ng mali at makasalanan ginawa. Kaya minsan may mga mag-aaway, mag-diskusyon. Let's give an example. Kunyari mag-asawa, nag-away. Common na nagiging relationship problem ng asawa. Pagka nagkaroon ng discussion, okay, o ng pagtatalo, bumabalik yung mga sinaunang mga bagay na ginawa. Di ba? Sasabihin, nung birthday ko nga, hindi mo ako binigyan ng chocolate eh. Nung dalagat, binata pa nga tayo eh. Hindi wala ako in-assist kung baba ako sa jeep. Hello, 20 years na kayong kasal. Pero binabalikan mo pa rin yun. At hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin yun. At dahil nasa puso isipan mo yun, it is affecting the growth of your relationship. Kaya po itinuturo ng Bible, we keep no records of wrong. Kahit kaibigan po natin, you don't keep records of wrong. Kung totoo, mahal mo yung kaibigan mo, you keep no records of wrong. Hindi ka dapat gumagawa ng listahan ng mga maling ginawa niya. Maling ginawa mo, point number 1. O may mali ka namang ginawa, point number 2. Kasi anong nangyari dyan?
Pagka nagkaharap kayo at nagkausap kayo at nagkaroon kayo ng discussion, magkakasumbatan kayo. Kaya itinuturo po yun. And at the end of the day, kahit sabihin mo dun sa mahal mo, yung pagkakamali niya, the question is, masusolve ba yung problema nyo? Mag-grow ba yung relationship nyo? Hindi po eh. To the point na it would even worsen yung situation ng relationship po ng bawat isa. Kaya itinuturo po ng Panginoon, itinuturo po ng Panginoon for us to keep no records of wrong. Pinapaalala po ng Panginoon to. And may I remind you, if I will be asking each and every one of us, anong mas madaling gawin? Mag-keep ng records of wrong o mag-keep ng records of what is correct? Sa mag-asawa na naririto, sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend na naririto, sa mayroong mga kaibigan, may family, let me ask you, ngayong sandaling ito, very quick, 1 minute lang, mag-isip ka ng maling ginawa na mahal mo sa buhay. Very quick lang. May naisip kayo? Tanong po kayo kung gising kayo. May naisip kayo na mali. Okay. Ngayon, bibigyan po same time. Okay? 1 minute din po. Mag-isip po kayo ng magandang ginawa nung mahal sa buhay. Start. Yung iba sa inyo tumitingala pa eh. Parang wala. Yung huli natatandaan ko nung ano eh. Hindi ba? Nung sinabi yung pagkakamali, ang bilis yung nagpapakagad na ko kanina lang eh. Di ba? Hindi siya naghugas ng pinggan eh. Kanina lang eh. Habang naglalakad kami, iniwanan niya ako eh. Di ba? Kanina lang napaksabihan niya ako. Pero pagdating dun sa magandang bagay, isipin ko, kanina ginawa niya maganda. Wala ka maisip. Eh talaga, pastor, wala naman talaga siyang ginawa. So ayaw ko talagang isipin. Ang pinupunto natin dito, may ginawa siya o wala, hindi yon. Ang pinupunto natin, sa isip mo, ano nakatanim dyan? At sa puso mo, ano nakatanim dyan? Kaya paalaala po ng Panginoon, sa pag-ibig at tunay na pag-ibig, it keeps no record of wrong. Pero ang pinakamagandang pag-uusapan natin po doon, hindi naman po ito eh. Sa naintindihan po natin, love and truth is actually given by the Lord to work together hand in hand to build a stronger relationship and to build a stronger faith in the Lord. At makikita po natin, sabi ng Panginoon, ang tunay na pag-ibig, kung sinasabi natin mga tao na ang tunay na pag-ibig dapat ipinaglalaban at worth it na dapat ipinaglalaban, okay? Ang tinuturo po dito ng Biblia ay malinaw na malinaw. We are to resist corruption. Dapat po, ang gagawin po natin dyan, matuto po tayong lumayo sa kung anumang mga bagay na po pwedeng sumira sa regalo ng Panginoon na pag-ibig. At yan ay katotohanan magmula sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible in 1 Corinthians 13 verse 6, which is our theme verse sa pag-aaral po ngayon, love does not delight in evil, but rejoices with truth. Ang pag-ibig, okay, hindi po niya nagiging kagalakan yung mga bagay na kamalian. Kapag ka po mayroong mali na nagawa, hindi po yan worth para i-celebrate. Kaya po sabi ito, love does not delight in evil. Ang tunay na umiibig at ang tunay na nagmamahal, hindi po nagiging kagalakan kapag ka mali po ang sitwasyon. Kapag ka mali po ang ginagawa ng mahal mo sa buhay, hindi po yan dapat sineselebrate at para maging kagalakan. Ang dapat ang nire-rejoice, yung katotohanan na pinagkaloob ng Panginoon. That is worth celebrating for. And the truth of the matter, hindi po lahat ng katotohanan maganda sa tenga. Hindi po lahat ng katotohanan maganda sa damdamin. Marami pong katotohanan, masakit tanggapin, masakit sa damdamin, at ayaw natin pakinggan. Pero ang katotohanan, kailangan mong maintindihan yung katotohanan na yan, lalo tigit kapag yung katotohanan na yan ay galing sa prinsipyo ng Panginoon. Because if we think true love is worth fighting for, we are to resist anything that would corrupt you, that would corrupt your family, that would corrupt your wife, that would corrupt your husband, and even your loved ones.
Kung tunay na mahal mo yan, papayagan mo ba na papahamak yan? If I would say, I love my son and my daughter and my wife, hindi ako gagawa ng paraan para ikasira nila. That is true love. To the point na kahit yung mga pangaral na sinasabi ko sa kanila ay hindi nila ikagugusto, I need to tell it to them because I love them. Hindi para atakihin, hindi para siraan, kundi iparamdam sa kanila, ito sinasabi ng Panginoon, ito totohanan. Kasi pag nagkamali tayo dito, buong pamilya natin sila. Even to your wife, even to your friends, dapat mahalaman ang katotohanan. Sa mga magkaibigan dito, hindi worth celebration yung mga ginagawang pagkakamali ng kaibigan mo. Dapat yung tinitindigan na may integridad. Sa mga may kaibigan dito, if you want to gauge kung yung kaibigan mo ay tunay na kaibigan, ito isang magandang pamantayan. Pagka ang kaibigan mo, gumawa ka ng mali sa harapan ng kaibigan mo, under the knowledge of your friend, at ang sinabi niya, alam mo, okay lang yan, naiintindihan kita. I tell you, hindi tunay na kaibigan yan. Ang tunay na kaibigan nagmamahal sa iyo, pagka alam niya yung ginagawa mo mali, sasabihin niya sa iyo, alam mo, hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi para sa ikabubuti mo yan. Yun ang tunay na kaibigan. Alam niya kung bakit? Una, alam niya kung anong tama at mali. Pangalawa, sinasabi niya sa iyo yung mali mo kasi ayaw kanyang mapahamak. Yun ang tunay na nagmamahal. Pagka yung kaibigan mo nagko-compromise at umaayon sa mga maling ginagawa mo, matakot ka. Hindi tunay na kaibigan yan. Let me give you this illustration. Meron daw po isang lighthouse. Ang lighthouse, do you know the purpose of the lighthouse? Ang purpose ng lighthouse ay para ilawan yan, hindi po pwedeng mamatay yan. Okay? Normally, nasa mga dulo ng cliff yan o nasa mga dulo ng mga sabihin nating shore. Nasa shoreline yan. Bakit po? Yan po kasi ay pamantayan o gabay ng mga seaman. Okay? Na malapit na sila o malayo pa sila sa pantalan o malayo sila sa land area. Kasi the more na lumalapit ka sa land area, yaan ay lumuwababaw ang tubig. So pagka yaan ay hindi po pwede sa barko, makakasira ng barko pag malapit masyado sa land at hindi malalim ang tubig. Okay? Sa mga seaman na narito, alam niyo po yan. Simple na principle po yan. A lighthouse stands firm in a rocky shore. The purpose of the lighthouse is to guide the ships sa kanilang location at sa kahit anumang pupuntahan nila. Lighthouse serves also a guide during times of storm. Alam nila na may lighthouse dito, ibig sabihin pwede kaming pagtaguan kapag inabot sila ng bagyo na hindi na-anticipate ng Weather Bureau. May pwede silang puntahan. Yan ang purpose ng lighthouse. Ang lighthouse, though it is an infrastructure, mataas na infrastructure na may ilaw, bagaman yan ay binabagyo o hinahangin na malakas na hangin, it is constructed to withstand yung matinding bagyo at matinding hangin. Bakit? Kasi kapag mahina ang pagkakagawa ng lighthouse, it would not serve its purpose at maraming buhay ang mapapahamak sa karagatan. Though yung lighthouse would be battered by winds and storms or even waves dahil sa tabi siya ng dagat, it does not move. The lighthouse would be ensured that the light wouldn't flicker even a bit. Hindi po pahihinain yan. It wouldn't even compromise its purpose. Hindi po pwede yun. Kung kailangan 100% yung ilaw niya, buga ng ilaw niya, dapat habang buhay ang lighthouse na to, 100% yung ilaw niya for him or for it to serve its purpose. Okay? One day, okay, meron daw pong isang araw, isang storm captain, okay, lumapit dun sa sa pinakanamamahala dun sa lighthouse. Ang sabi ng storm captain, para makatipid tayo ng konti ng kuryente, okay? Though mayroong solar, okay? Para makatipid ng konti ng kuryente, ang sabi ng storm captain, why don't you dim the light of the lighthouse a bit? Sabi, konti lang. Kapiranggot lang, konting-konti lang, ibaba mo. If the buga ng lumens ng ilaw would be 100%, gawin mo lang kahit mga 90 or 95. Ganun lang. Sabi ng lighthouse administrator,
But the lighthouse keeper says and replied dun sa storm master. Sabi niya, sorry, I cannot dim the light of this lighthouse even a bit. Kahit na maliit. Bakit? Because ships may crash and lives may be lost. Ano po makikita po natin dito? Makikita po natin dito yung paninindigan ng administrator ng lighthouse. Kung dapat magbuga siya ng ilaw ng 100%, hindi po niya po pwedeng ibabayo, i-compromise yun kahit kapiranggot. Kasi nakita niya na yung purpose ng lighthouse is to save lives and to guide the people na naandun po sa karagatan. Ganun din po, true love is like a lighthouse. It does not dim its light to accommodate sin. Hindi po pwede. Ang buhay po, sabi ng Bible, let our light shine. Diba? Kaya ako sabi ng Bible, this little light of mine, let it shine, let it shine. Kanta po na sa Sunday school yan, di ba? Pagliwanagin po natin. O maintindihan po natin, true love is like a lighthouse. Hindi po tayo po pwedeng maghina ng ilaw kahit nakapiranggot. Bakit po? Kasi pag binigyan po natin ng kahit na maliit na puwang ang kasalanan sa buhay natin, it would destroy relationship. It would destroy lives in our life. It would even destroy our loved ones. Yung sinasabi mong mahal mo, sinasabi mong iniibig mo, yung sinasabi mong worth fighting for, kapag nagbaba ka ng standard mo, nagbaba ka at inakomodate mo, pinababa mo yung ilaw mo, ang mangyayari dyan, posibleng masira ang buhay ng sinasabi mong minamahal mo. It does not compromise with corruption for the sake of comfort. Sabi, maganda naman yung purpose, hindi po ba? Maganda naman po yung kadahilanan. Maganda po yung dahilan noong sabihin natin, storm captain. Kung titignan mo, maganda yung intention. Para bumaba naman yung kuryente, makakatulong ka eh. Pero naunawaan, nung administrator ng lighthouse, hindi ko po pwedeng gawin yun. Hindi ko po pwedeng itong down yung ilaw na to. Because the minute I will do that, lives would be destroyed. Pero din po sa buhay natin, we cannot compromise a bit sa kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin mo, okay lang magsinungaling, white lies naman. White lies, gray lies, di ba? Pink lies, red lies. Ano bang lies yan? Lies pa rin yan. Sa Bible, ang kasalanan, kasalanan. Sa Bible, ang tama ay tama. Sa Panginoon, ang mali ay mali. Sa Panginoon, ang mali at gumagawa ng kamalian, sa impyerno punta. Sa Bible, ang gumagawa ng tama and righteous in the sight of God, sa langit ang punta na bayan. Hindi po nagko-compromise, and we are not to compromise with corruption. We cannot say, okay lang yan. Let it slide, okay lang yan. Marami po sa atin, we become reckless by saying, okay lang yan. Nagkamali ka, ngayon lang naman yan. Hindi po pwedeng, ngayon lang yan. Kaya nga po sabi ng Bible, ang pag-uusapan natin, if we are fighting for true love, we are to resist corruption. Instead, ang dapat natin gawin, just like the lighthouse keeper, let our light shines in truth and stand firm against sin, guiding others towards righteousness. Ang dapat na maintindihan natin, pagliwanagin natin yung katotohanan. Hindi yung katotohanan na alam mong katotohanan na sinasabi ng ito, ng mundong ito. Ang dapat pagliwanagin natin yung katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Because the truth of this world, sabihin po natin, may kamalian yung katotohanan na sinasabi ng mundo karamihan. But the word of the Lord is divine truth. Wala pong pagkakamali kapag ka po ang information, kapag ka po ang instruction ay nanggaling sa Panginoon. Kapag ka po ang warning nanggaling sa Panginoon, hindi po yan nagkakamali. At yan ay katotohanan and we need to shine it. Okay? We need to shine the truth and we need to stand firm against sin. Guiding others toward righteousness. Kaya totoo po, hinahamon ko po ang mga kapwa ko tatay na naririto
We are to guide our family towards righteousness sa Panginoon. Fathers who are here, mga kabaro ko, mothers who are here, diba? Hindi po madali ang trabaho natin. Yung mga mata ng anak natin nakatingin sa atin. Yung mga tenga nila nakikinig sa atin. And the moment we compromise with sin, you are telling and you are teaching your children na okay lang yan. Kaya po hindi po ako naniniwala sa sinabi ni Gato C. Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi po ako absolutely naniniwala doon. Kasi ang pinaniniwalaan ko po, ang kabataan na may takot sa Diyos, yun ang pag-asa ng bayan. Kasi po marami tayong matututunan eh. Kaya po nakakatakot po sa mga nagmamahal. Yung mga bata pa nagbo-boyfriend, girlfriend dito, it's a responsibility. Hindi po ganun kadali yun. Hindi porket may boyfriend ka, guwapo mo. Hindi porket may girlfriend ka, ganda-ganda mo na. Hindi porket ang dami naliligaw sa'yo, grabe, di ba? Hindi porket ikaw yung lalaki, ikaw yung nililigawan ng pogi mo. Pigit ka minsan, tignan sa salamin, makikita mo katotohanan. Pero kung naniniwala po ako, ang tunay na maganda at ang tunay na gwapo, hindi po nakikita sa itsura. Amen? Amen. Parang yung amen niyo, parang may tama sa akin ah. Pero okay na rin po ako doon. Hindi po nakikita sa itsura ang tunay na gwapo at maganda. Ang tunay na gwapo at maganda nakikita kapag kayang tao na yan, marunong mag-resist sa korupsyon. Bakit? Yung ganda, naluluma yan. Umimin kayo po dito. Di ba? Yung ganda, pagdating ng mga 60, 60, ano yan, kukulubot din yan eh. Kaya nga nauso yung mga botox, di ba? Yung sobrang dami ng botox, pag nakangiti ka, kaganyan ka na lang. Isang tara, yeah, mga kapatid, okay na ba kayo? Yung wala na reaction, nakita na po ba kayo gano'n? Kaya nauso yun eh. Kasi pinanatili na kayo ganda sa banat lang. Yung totoo, kahit kulubot ka na, pero marunong ka pa mag-resist sa temptation, marunong ka mag-resist sa mali, maniwala ka, maganda ka pa din. Kaya kung maghahanap kayo ng tunay na magmamahal po sa inyo, magmamahal kayo nung magmamahal na marunong marindigan sa tama, sa tamang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong titingin sa itsura lang. Yung itsura 2-5 yan. Ang dami na sumasali sa Miss Universe eh. Ang dami na sumasali sa Mr. Pogi eh. Dapat na sasali ako eh. Hindi na mako-qualified. Okay? Kasi ang pamantayan ko lang, pwede ba sumali dito yung ano, hindi naman kagwapuhan, hindi naman, di ba? Hindi naman kamatsuhan, yung sakto lang, pero may takot kay Lord, hindi naman tinatanggap yun eh. Wala sa qualification nila yun. Pero sa Panginoon, ang qualification ng Panginoon na tunay na gwapo at maganda, yung may takot sa Kanya. Just like the lighthouse. Fathers, mothers, young people, if you truly love kung sino yung minamahal mo, hindi ka dapat nagko-compromise sa kasalanan para i-corrupt yan. Kung mahal ko asawa ko, hindi ko sisirain ang katawan ko dahil itong katawan kong to, ibinigay lang ito ng Panginoon, ginawa ng Panginoon para sa asawa ko lang. Young people, huwag niyo isusuko yung katawan niyo dahil sa laman lang. Yan ay regalo sa inyo ng Panginoon. At yung regalo ng Panginoon sa inyo para sa itinakda lang sa inyong kalooban ng Panginoon. Magiging careful kayo. Bakit? Because if you corrupt yourself sa kasalanan, believe it or not, huwag ka nang umibig. Bakit? Iko-corrupt mo din yung taong iniibig mo eh. Kung tunay na mahal mo yan, hindi ka gagawa ng bagay na ikasisira mo kasi ano man kasiraan sa'yo, kasiraan din ng pamilya mo. Be careful how we live. True love is worth fighting for. And if we are to fight for true love, we are to resist corruption. Ilang bagay lang po gusto ko isabihin sa inyo. I-share po sa inyo ngayong umagang ito. Una po, how do we protect our family? How do we protect our loved ones? How do we fight for true love?
How do we resist exactly yung pong corruption? Meron pong ilang bagay na ibinigay po ang Panginoon sa atin na maintindihan natin. Una po is for us to reject sin relentlessly. Ano po sabi ng Romans chapter 12 verse 6? Malinaw po sabi ng Bible po dito. Let love without dissimulation. Abhor that which is evil. Okay? Cleave that which is good. Ang sabi po ng Bible, layuan mo kung ano yung evil. Resist or veer away from evil doings and evil activities. Listen to this carefully. At ang gawin mo, you cleave. Lumapit ka. Dumikit ka doon sa mga bagay that which is good. Kaya po naniniwala po ako sa influence. Kung gusto mo na mapabuti ang buhay mo, cleave to those who have good influence in your life. Don't get me wrong. This church is open to everybody and to all who are listening. This church is open to all sinners because that is the purpose of the church, to minister to sinners. Because the plan of the Lord is not to condemn us, but to show compassion to people. Kaya bukas po dito, kahit sino pwede pumunta dito. Hindi po isasara ang pintuan nito sa mga tao nagkasala. Bakit? Hindi na tayo church. Kaya nga po ginawa ng Panginoon Church para yung mga nagkasala, matagpuan ng Panginoon at magkaroon ng transformation sa buhay po nila. Yun po yung purpose po nito. Pero maintindihan niyo po itong maigi. Kahit na yun po ang purpose ng Panginoon sa church, we are to abhor evil. We are to cleave for what is good. Yung impluensya, kapag alam mo yung impluensya na yan, hindi tama, dapat nilalayuan. Dapat hindi dinidikitan. Bakit po? Kasi baka pag nagpalo ang Panginoon ng parusa dyan, dahil nakadikit ka dyan, kasama ka. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. I would remember, nung panahon po ng mga sinaunang panahon pa, and even all Bible school students would attest to this. I would remember, kwento po na ito ng mga tandang pastor na. Sabi niya, meron daw po sa Bible school, hindi po lahat perfecto naman, may nag-away. Diba? Talaga nag-iringan. Anong nangyari? The late Pastor Gavino Tica, sabi po niya, sino yung mga nag-away? Pinatawag. Bata, bakit kayo nag-away? Sinabi ko ng dahil nag-away. Ganun ba? Nag-away kayo? O sige. Nilatag yung table doon sa lounge. Alam niyo lounge in church? Ang table. O lahat, daba! Tapos binunot ni Pastor Gabino yung kanyang sinturon. Matatapang kayo, di ba? Tingnan natin tapang yung sa sinturon. Parang tatay, di disiplina. Nagkataon, dati, sa mga matagal na sa IBC, alam niyo yung bintana natin nun, hindi naman yung sliding na window Ang bintana niyan ay yung kahoy na gumaganon. Di ba? Matatanda sa IBC, parang si Kuya Alan, alam ni Kuya Alan niya, di ba? Yung bintana na yung gumaganon, na kahoy. May mga, alam mo Pilipino, kung sa Pilipino yung usi di ba? May mga nakasilip. At may nahuli si Doc na isa nakasilip. Sabi niya, ikaw! Nakasilip ka! Kasama ka ba? Pumasok ka dito. Pasok. Tapos, siyempre, napagkamala ni Doc na tipong kasama siya doon. Sama sa daba Ang masakit, siya nasa dulo ng line. Hinugot ni Doc yung belt niya, hinagupit silang sabay-saba. Maniwala kayo sa mga anak na pinapalo, huwag kayong pupunta doon sa pinakadulo ng line. Kasi yung pinakadulo ng sinturon, yan ang pinakamasakit. Yan yung bakit po yung tulog na ganito. Huy! Tapos, ang gusto naman rin ko lang, hey! Kasi masakit, di ba? Siya yung tinamaan! Tapos, nakakita ni Doc, malungkot yung lalaki. Sabi niya, malungkot ka? Kasi po Doc, napaalo niyo po ko Yeah. Bakit? Kasama ka ba doon? Hindi po. Sabi niya, bakit ka pumunta doon? Tinawag niyo po ako bakit sa bintana? Wala po, nakatingin lang po ako. Ba't tumaba ka? Sabi niyo po masulo rin Anong nangyari? Nadamay lang. Anong gusto ko po yung punto dito? We are to reject sin relentlessly. Bakit?
Kapag kakatabi mo, yung nagkakasala, at iyan ay ini-encourage mo pa, at hindi mo tinutulungan magbago, pag pinalo ng Panginoon niya, most probably, madamay ka. Diba? Though the church is open for everybody, we minister to all sinners. Bakit? Even your pastor is also a sinner eh. Diba? I'm just a sinner saved by grace. Kaya nga the Lord changed my name eh. My name is Dennis. Balitan yung pangalan ko, it is sinned. Sinner ako eh. I'm just a sinner saved by grace. Everybody of us are a sinner saved by grace of the Lord alone. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, abay pag nagpakala pag-ulan ng pagpapala dyan, ay ng pagpapalo dyan, damay ka, kadikit ka eh. Diba? Kaya sabi ng Bible, abhor that which is evil. Lumayo ka sa mga bagay na mali. At lumapit ka sa mga bagay na tama. Doon ka sasama sa mga taong pinagpapala ni Lord. Bakit? Kasi pag nagpaulan ng pagpapala si Lord, malamang maambunan ka. Diba? Kaya ng Bible study po, tuwa po ako, alam niyo bakit? Nagdidikit po ako sa mga masisipag mag-guard. May guarding po kami, round robin yan. Mula 12 o'clock, tigo 1 hour kami. Tuwa akong mag-guard pagka 12 o'clock to 1 o'clock na madaling araw. Alam niyo bakit? Kasi naandun ang pinakamasisipag na mga guard na Bible school. Nakaupo kami, at doon madalas umuulan ng pagpapala mula sa opisina ni Ma'am Grace. Alam mo sa boys, ilan kayo dyan? 3 lang po. Ganun ba? O sige, labas. Hindi namin naubos, may nagpadala ng isang bilao ng biko sa inyo na. Kita mo, kaya po lumaki ng ganito eh. Biko, pansit palabon, lahat ng pansit luglog, lahat ng pansit na natikman namin. Naambunan, bakit? Tumatabi na sa pinagpapala. At kung gusto mo pagpalahan ka ng wagas, tumabi ka sa Panginoon. Cleave to what is good. True love does not tolerate sin. According to Apostle Paul, abhor to what is evil. Paalala po ni Apostle Pablo ito cleave to what is good. Love does not turn a blind eye pagdating po sa mga wrongdoings, but stand against it. Pag may nakikita kayo mali, hindi mo pwedeng, wala, hindi nakita. Hindi mo pwedeng gano'n. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Kung alam mo pagkakamali, ang problema sa ating mga tao, pag alam mo yung tama, minsan doon ka pa natatakot. Pag alam mo yung tamang ginagawa, at may mali na ginagawa, hindi maisumbong sa proper authority. Bakit? Natatakot ka, baka ikaw pa magkakaso. Baligtad eh. Bakit ganoon ang kultura ng mundo? That is not the culture of the Lord. What the Lord's culture is for us to reject sin relentlessly. Ibig sabihin, we are not to compromise sin para po sa ikabubuti ng ating relationships. Kung talagang mahal mo yung karelasyon mo, hindi ka magko-compromise pagdating sa kasalanan. Speak against wrongdoing. Speaking the truth in love. Dapat nagsasalita tayo sa mga bagay na mali with courage and conviction. May kalakasan ng loob, huwag kang matatakot. Ito po yung paalala natin last week. Tama po yung magsabi ka ng mali. Pero tinuturo din ng Panginoon that we are to be courteous sabihin yung mali. Because our goal and the goal of the Lord, ulitin ko po, the purpose of the Lord is to show compassion and not to condemn the world. Ito po yung tinatawag na magandang rebuke na kahit sinasabi sa iyo yung kamalian mo, kahit hindi mo matanggap, ang pakiwari mo, nararamdaman mo, kaya niya sinasabi sa akin ito, dahil mahal niya ako. Yun po yung maganda dun eh. Kaya sinasabi ng mahal ko sa buhay, etong mga pagkakamali ko, hindi para ako ay siraan o pagsabihan lang o kung ano man, at ipakita niya mas magaling siya kaysa akin. Hindi po ganoon. Kaya sinasabi ang pagkakamali para hindi ka mapahamak. Parents who are here, pag may nagawa ang anak nyo na pagkakamali, pinagsasabihan niyo ba sa pinapalo siya na gusto niya sa pagalitan ng paluin? Kasi nangangatilang yung daliri mo, gusto mo lang mamalo. Ganun ba? Hindi eh. Yung totoo, pag pinalo mo yung anak mo, pag disiplina mo, ang unang nasasaktan yung magulang eh. Walang nagmamahal na magulang na gusto niya masaktan yung anak niya. Pero wala yung tunay na nagmamahal na magulang na hindi gagawin yung pagpapalo o pagpaparusa sa anak para maituwid lang yung anak. Bakit? Mahalaga future ng bata eh. Baka nagdodroga na yung anak mo, sagot mo, okay lang yan. Diba?
Baka yung anak mo, ang boyfriend niya, LGBT na, okay lang yan. Dapat ina-accept natin yan. The Lord is loving. I believe the Lord is loving. But the Bible is clear. The gender in the Bible is only two. Male and female alone. Walang middle gender. Diba? Ang mga middle lang, tenses lang. Middle tenses. Pero gender wala. Old Testament ang to Revelation. Kahit magdebate tayo. Hanapan mo kung may sinabi doon na LGBTQ++. Wala kayo makikita. Sorry to the LGBTQ++ community. But the Lord loves you as well. But you need to know the truth. That the Lord loves you. At gusto niya maging lalaki ka kung lalaki ka. At maging babae ka kung babae ka. Just as the doctor, isang doktor, anong ginagawa ng doktor? Re-resetahan ka ng vitamins para i-reject yung anumang mga harmful disease na ikamamatay mo. Nire-resetahan ka ng doktor ng antibiotic para yung sakit mo at yung mga diseases mo, hindi mo ikamatay. Ganun din po sa atin. We are to reject anything that would harm and kill our relationship if we think we love that person. True love doesn't embrace corruption. It exposes and eradicates yung kasalanan. Maintindihan po natin yun. Pangalawa po, okay? Rejoice in truth radically. Okay? Pag sinabi kong radically, ibig sabihin, with complete dedication. Taos sa puso mo, buo ang loob mo. Ano sabi ng John 8:32? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Sabi po ng Panginoon. Ibig sabihin po nito, we are to rejoice in truth. At rejoicing in truth radically means celebrating truth. Yun po ang dapat isineselebrate. Yun po dapat ang nagbibigay ng katuwaan sa atin. Hindi po deception. Bakit? The name of the enemy, the devil, is deception. He is the great deceiver. Hindi porkit maganda, masarap, okay, akala mo ikabubuti mo. Okay? We are to celebrate what is truth. Lalo tigit kung ang truth na yan ay galing sa Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo kasalanan yan, at yan ay divine truth, kasalanan yan. Veer away from it. Abhor to what is evil and cleave to what is right. Yun ang sabi ng Bible. And Jesus declared, ang katotohanan lang magkakaroon, sa katotohanan lang sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kalayaan. Kaya sa totoo, marami pong mga tao, maraming young people, maraming mga adults, maraming mga tatay, maraming mga nanay, maraming sangkatauhan, ang walang freedom. Na mukhang lahat ginagawa mo, okay kang gawin, kainin mo lahat ng gusto mong kainin, puntahan mo lahat ng gusto mong puntahan, di ba? Gawin mo lahat ng gusto mong gawin, pero tingnan mo, sa loob ng buhay niya, there is emptiness. At ang pakiwara niya, he is in prison. Bakit? Walang freedom eh. The divine freedom would only come from the Lord. Di ba? The Lord will give us liberty. Bibigyan niya tayo ng kalayaan sa buhay na ito. Bakit? The book of Genesis states, King Adam and Eve, sabi ng Panginoon, King Adam, you will have dominion over the earth. The very main reason why we don't have dominion over the earth, because we are, sabihin natin, we are imprisoned because of sin. Kasalanan sa buhay po natin. We are not living in righteousness. So we seek truth in all relationship. And ganito dapat ang ini-encourage natin sa tahanan. We encourage honesty, we encourage integrity, and we encourage righteousness. Kapag ikaw, binigyan mo ng konting buwang yung kasalanan, you are not encouraging integrity, honesty, and righteousness. Ang tunay na may integridad, at sineselebrate yung integridad sa bahay, pag sinabing mali, mali. Pag sinabing tama, tama. At ang pasihan ng tama, at ang pasihan ng mali, ay kung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya mga anak, maging proud kayo kapag kami mga magulang kayo na ginagabayan kayo sa katotohanan sa salita ng Diyos. Mga mag-asawa dito, matuwa kayo kapag asawa nyo, ginagabayan kayo sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi po marami sa mundong ito. Iilan lang sa mundong ito. Mabibilang natin ang mga tatay, ang mga nanay na marunong tumuntong sa tama at katotohanan at umiiwas sa kasalanan. Kaya nga po ang daming relationship na sisira eh. Because they compromise in sin eh. Okay lang naman to, konti lang naman, pagbibigyan ko lang naman sa ganito eh. Hindi mo pwedeng pagbibigyan mo lang. Pag pinigbigyan mo ang diablo sa buhay mo, wawasakin niya ang buhay mo. At pag pinigbigyan mo ang diablo sa buhay mo, hindi lang ikaw ang wawasakin ng diablo, pati yung mga taong mahal mo sa buhay, wawasakin ng diablo. Kaya nga di ba sabi sa Bible,
Kapag ka nagparusa ang Panginoon sa mga nagkasala at suwail sa Kanya, it would be passed from generations to generations, up to the 7th generation. Sisirain ng kaaway hanggang sa mga susunod na henerasyon mo. Patay ka na, yung kaapu-apuhan mo, inaani pa yung pagpapalo ng Panginoon. Gusto nyo ba nun? Now you tell me, true love ba yun? If you truly love the person, and even your next generation, you resist and you rejoice in truth radically, and you resist kung anuman yung mga bagay ng kasalanan na ibinibigay, finifeed ng kaaway sa buhay natin. True love thrives in truth and withers in wickedness. Parang gardener. Sa mga naghahalaman, ano mo mahalaga? Yung halaman o yung weeds? Sabi nung iba, Pastor, sa mga adik yung weeds. Ayos ang pastor, Judes yan eh. Diba? Talagang buhay na buhay kami, dilat kami dyan. Yung pala, alam mo, mali na eh. Sa maghahalaman, kapag ka po may halaman, sa mga farmer, you talk to the farmer, kapag ka may puno, yung mga damo sa paligid niyan, yung mga weeds niyan, tinatanggal yun. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakaroon din ng ugat yon. At yung ugat nun, kinakain yung minerals na po pwedeng kainin ng puno para siya ay mamunga. Ganon din po, sa pamilya, malaman mo kung ano ang tama at malaman mo kung anong importante. At yung mga bagay sa paligid mo na po pwedeng sumira sa puno at pagbigay ng bunga sa puno, dapat tinatanggal. Hindi sineselebrate. Eh baka mali po tayo. Baka ang ginagawa natin, yung mga bagay na nakakasira sa puno, yung mga bagay na nakakasira para mamunga yung puno, yun ang dinidiligan natin. Yun ang finifeed natin. Mali. Kaya maraming tahanan ang hindi pinagpapala, maraming tahanan ang wasak, maraming relationship ang wasak, maraming pag-ibig ang nasira at ayaw nang umibig kasi ang diniligan mo yung mga sumisira ng tunay na pag-ibig na kaloob ng Panginoon sa buhay mo. True love drives in truth and wither in wickedness. Nilalayuan yung mga kamalian. Pangatlo po, patapos na po ako nito. Pangatlo na ako, apat lang naman po ito. Pangatlo, resist temptation resolutely. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay? Sabi dito, pag sinabi mong resolutely, ibig sabihin we are to be determined. We are to be unwavering. Hindi po tayo nayayanig. Ibig sabihin, when we resist temptation, dapat hindi ka natitinag. Dapat hindi ka nagpapayanig. Resist temptation resolutely. Love, yung true love. Makinig po maigi dito. True love is always tested in times of temptation. Young people, makinig po kayo dito. Young people who are in a relationship, your love with your partner, okay, would be tested in times of temptation. Hindi lang basta yan lalaban. Talagang tumatakbo, lumalayo sa temptation. Kaya nga pong sabi, ang paalala po ni James, si Tiago, sa James chapter 4 verse 7, resist the devil. At pag niresist mo yung diablo, ano sabi dito? And he will flee from you. Bakit po? Makinig po kayo maigi dito. Ang tunay na mananampalataya na may Kristo sa puso, you can never ever be, okay, owned by the devil. Hindi ka po pwedeng sabihin ito, mag-possess ng diablo. Bakit? Because you are already possessed by the Lord. Okay? Naniwala po ba kayo doon? Amen? Ulitin ko ha, ang tunay na anak ng Diyos na mayroong Kristo sa puso can never be possessed by the devil because you are already possessed by the Lord. Pastor, paano mo nasabi? Anong katotohanan yan? Bakit? Ang sabi ng Bible, even the devil trembles when he hear the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, sa pangalan pa lang ni Jesus Christ, nanginginig na yung diablo eh. Pangalan pa lang po yun ha. Eh paano kung presensya pa? So, ibig sabihin, hindi ka po pwedeng i-possess ng diablo. Because the presence of the Lord is already in you. Anak ka na niya eh. Anong gagawin ng diablo sa'yo? Itetempt ka ng itetempt niyan para gawin niyang miserable ang buhay mo. Kaya sabi ito, makinig kayo maigi ito. Liwanagin mo maigi ito ha. Sabi ito, resist the devil.
Layuan mo yung kaaway. I-rebuke mo yung kaaway. Itakwil mo yung gawa ng kaaway, yung mga kamalian. Anong sabi doon? Anong kasunod dito? And he will flee from you. Sa atin, baka kaya hindi lumalayo ang kaaway, hindi mo nire-resist. Baka hindi lumalayo ang diablo sa'yo, hindi mo lang siya friend. Bine-best friend mo ba? Baka ini-encourage mo, tara dito tayo. Yung totoo, nakakaawa ang diablo eh. Sa lahat ng kasalanan, sinisinari sa diablo. Ano ba yun? Pag nagkamali ang buhay mo, may nangyari sa buhay mo, sabi mo, diablo kasi. Diba? Ganito kasi ginawa ng diablo. Tinim ko sa ng diablo. Yung totoo, kaawa-awa ang diablo, siya lagi nasisisi. Siya, ang kanta ng diablo lagi, ako ang nasisisi. Ako ang nakikita. Ako ang laging may kasalanan. Diba? Ay, pala. Ang diablo lagi nasisisi. Pero totoo, minsan hindi na diablo dapat sisihin, ikaw na eh. Ikaw pa nag-iimay sa diablo, item mo ka dito ako. Item mo ko. Bigyan ko ng halimbawa. Aba, gusto pa lang hindi ka malulong sa mga bisyo. Bakit nakaupo ka sa mga tao nagbibisyo? Kailangan pa item ng diablo? Hindi na, nandun ka na eh. Madali na sa'yo yun eh. Yung totoo, hindi lahat kasalanan ng diablo. Karamihan kasalanan natin. Sabi ng diablo, hindi ako mahihirapan dito. Palapit pa lang ako eh. Welcome na ako eh. Diba? Nakalagay sa pintuan eh. Welcome, devil. Where temptation is always welcome. Diba? Come sin, corrupt my family. Pini-welcome eh. Hindi po ganoon. Sabi ng Bible, malinaw po ang salita ng Diyos. If you resist the devil, if you resist the work of the devil, because of the presence of Christ in your life, he will flee from you. Kaya pala may kapangyarihan. Sabi ng Bible, di ba? The Lord gave us the authority to trample on snakes and scorpions. Binigyan ka ng kapangyarihan na tapakan at durugin ang kaaway. Kaya mo yun? Oo, sa biyaya po ng Panginoon. Malinaw sa salita po ng Diyos yan eh. Do not let momentary pleasure destroy lasting love. Yung mga panandaliang sarap, saya, at mga bagay na akala mo masaya at masarap sa panahon na to, pero baka po sumira pa lang lasting love. Ano mas gusto mo? Lasting love o yung temporary pleasure? Sabihin na iba, lasting love. Bakit di mo nire-resist ang devil? Bakit mas gusto mo yung temporary pleasure? Di may pressure po eh. Kahit na may pressure pa yan, temporary pressure will lead to temporary pleasure. Okay? And temporary pleasure, most of the time and all of the time, would destroy lasting love. The thing that would make your love last is not other the truth that comes from the Lord. Maintindihan po natin yan. Ibig sabihin, we are to set boundaries and guard purity and holiness. The Lord is always encouraging us to stay pure and to stay holy. Maging righteous tayo lagi sa harapan ng Panginoon. Hindi self-righteous ha, yung nagmamagaling. Maging righteous tayo sa harapan ng Panginoon. Just like a soldier. Ang isang sundalo, he doesn't surrender to the enemy. Ang ginagawa ng sundalo, he fights the enemy to protect his people. Sinumpaan po ng mga sundalo yan. Hindi uurong sa laban para protektahan ang sangkatauhan. Ganun din po tayo. Dapat po tayo, kung tunay na minamahal natin, sinasabi natin minamahal natin, hindi ka susuko sa pag-away sa diablo. Bakit? Kasi mahal mo at pinoprotektahan mo yung mahal mo sa buhay. Nakaka-frustrate? Yes. Speaking the truth in love, nakaka-frustrate? Yes. Sino nagsabi sa anak niya na maling ginagawa niya at paulit-ulit pa yung ginagawa? Di ba nakaka-frustrate yun? But we are to resist temptation resolutely. We are to be dedicated. We are to be unwavering. Hindi tayo kapatinan. And by the grace of God, we can do it. Kaya sabi ko, submit yourself therefore to God. Surrender ka sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po kaya to. Hindi na po ko wala po ko kakayanan baguhin itong tao na to. Sino ba naman po si Dennis para baguhin tao na to? Wala po akong ganung kakayanan. Pero kayo, dakilang Diyos, meron kayong kakayanan para basagin ang matigas na adobeng puso ng tao ito. True love
does not flirt on temptation. True love, fight against it. Ang totoong nagmamahal at totoong pag-ibig, hindi ka nakikipaglaro sa temptasyon. You don't like that. And you won't like it. You won't like to play with the enemy. And I tell you, sabi ng Bible, an idle mind is a devil's workshop. Kapag ka ikaw tulala ka lagi at hindi ka nagde-devotion, hindi ka nag-aaral hindi ka nakapatibay sa salita ng Diyos, your mind is a devil's workshop. I'm not the one who says that. It's written in the Bible. It's the divine truth written by the word of the Lord. True love does not flirt in temptation. You fight against it. Pag alam mo temptation, alam mo na. Kung mahina ka dyan, layuan mo na. Kung mahina ka sa babae, layuan mo na. Mahina ka sa lalaki, layuan mo na. Mahina ka sa pera, layuan mo na. Ano ba temptation mo? For when you are weak, then you become strong. If you know your weakness, ano yung weakness mo? Huwag ka lalapit sa weakness mo. At kung patuloy na binabanata ka ng weakness mo, ginagamit siya ng diablo, you look for an accountability partner na magsasabi sa'yo, hey, this is the truth. Hey, medyo lumalapit ka sa weakness mo. Dapat ganito yan. Sa mag-asawa, your best accountability partner would be your spouse. Love, hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi okay yung ginagawa mo. Hindi okay ito. At kapag sinabi ka ng gano'n, huwag kang resisting. Hindi sasabihin sa'yo ng asawa mo yun dahil gusto ka lang pangaralan. Sasabihin sa'yo ng mahal mo sa buhay kasi mahal ka niya eh. Mga anak, pag pinagsabihan kayo ng mga magulang niyo, huwag niyo masamahin sa sabi ng magulang niyo. Anak, masyado ka ng addict sa digital masyado ka ng addict sa phone bumababa na emotional quotient mo Hindi sinasabi yun sa'yo para magbawalan ka lang. Totoo, binibigyan ka nga ng load ng mga magulang mo eh. Ikakasama mo ba yun? Ang sinasabi sa'yo ng magulang mo, sumusobra ka na. Excuse me. And you become confused of your emotions. Hindi mo na alam ang pag-ibig. Hindi mo na alam pag-communicate. Hindi mo na alam yung communication sa mundong ito. And your mind is becoming a devil's workshop. Resist temptation resolutely. At panghuli po, na gusto ko ibahagi sa inyo, and this I will end. Remain faithful righteously. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14? Watch ye, stand fast in faith. Quit you like men. Be strong. Let your thing be done in charity. Charity means love. Pag sinabing righteously, at maging faithful ka sa pag-ibig at katotohanan na bigay ng Panginoon, ang ibig sabihin ng righteously is for us to have a moral integrity. Magkaroon ng matibay na moral values. When you say moral, it is about the truth and the divine truth that comes from the Lord. Pag sinabing good mo yung morality, is something that would glorify the Lord and will help you grow your faith at ang bilang isang individual sa harapan ng Panginoon. If the Lord encourages us to remain faithful righteously. Maging faithful tayo na magkaroon ng moral standard. Maging faithful tayo na magkaroon ng moral integrity. Huwag kang tatayo sa gitna. In this world, wala pong gray area. I would remember, meron daw po isang kwento. Meron daw po na gera. The Blues and the Reds. Nag-away. Naalala mo unang panahon, ang gera, harapan lang. The old school na gera, harapan yan. Mag-uusap, mag-meet yung mga dalawang general. Tapos sasabihin na, ano gagawin? Magtutrus ba tayo? Or tuloy natin ang laban? Pag sinabing tuloy ang laban, babalik yan kasama ng mga bandila nila. Okay? Tapos magpapanaan yan, mag-ispadahan yan, lahat ng magbabatuhan yan, anumang weapon na gamitin nila, gamitin nila sa isa't isa. So the Reds would be wearing the red. The Blues would be wearing the uniform na blue for them to have the identity ng country nila. Tama ba? Okay? Ganun din po. Ang ginawa ng isa, sabi ng isa, para hindi ako mapahamak, yung pantaas ko, blue. Okay? Yung pababa ko, red. Ha? Para pag nakita ko ng mga taga-red, taga-red to. Pag nakita ko taga-blue, taga-blue ko. Ang masakit, pumunta siya sa gitna. Nung nagpalipad ng pana, yung mga taga-blue, hulaan nyo sinong pinunteriya? Yung pantalon niyang red. At nung nagpalipad ng pana, yung mga taga-red, pinunteriya yung damit niyang blue. Sino unang patay? Siya. Ganun po tayo. We cannot stay in the middle. Love stands firm, faithful. Watch ye, stand fast in faith.
With you like men, be strong. Let your things be done in charity. Stay faithful in your relationship. Stay committed in your relationship. Stay committed in God's truth. Be unwavering and stand for righteousness. Bakit? Because true love stand tall in truth and never bows to betrayal. Ang tunay nagmamahal, walang takot sabihin ang katotohanan ng Panginoon. At pag sinabi yung katotohanan ng Panginoon, hindi nagko-compromise para mag-bow to betrayal, para i-betray yung pag-ibig ng bawat isa sa sinabi din pagmamahal. And let me end with this. True love does not compromise with corruption. Love conquers it with conviction. Ulitin ko ha. True love does not compromise with corruption. Love conquers it with conviction. The fight for true love is not that easy. It requires yung apat na bagay. Rejecting sin, rejoicing in truth, resisting temptation, and remaining faithful. My question here before I end. Will you fight for true love? Is true love worth fighting for? Will you stand for what is right, even if it is hard? The world needs people who have integrity, who is strong enough to stand for what is truth, to stand for what is pure, to remain with integrity, and to be unwaveringly faithful to the love that was given to us by the Lord, and to be faithful to the Lord. Let us commit to true love. Because a love that stands for truth and resists corruption is a true love na ibinigay ng Panginoon sa atin na weapon for us to say that true love is worth fighting for. Sana po, naging blessing po sa atin yung salita po ng Diyos. Sana po, naging hamon sa atin ngayong sandaling ito, yung salita niya. You say you love your girlfriend. Don't compromise yourself to destroy your girlfriend's life. If you say you love your boyfriend, don't compromise yourself, even your relationship, because you will destroy your boyfriend in your relationship. Families who are here, parents, if you say you love your child, if you say you love your children, don't compromise a bit to sin. Huwag mong ibababa yung lumens ng ilaw mo. Let it shine. Let it shine. Because kapag ka ibinaba mo, kahit kaperangkot yung guard mo, it would be a window and door for the devil para sirain ang buhay mo. At pag sinira mo ang buhay mo, tandaan mo, yung sinasabi mong mahal mo at tunay mong iniibig, sisirain din ng kaaway. And if we say true love is worth fighting for, we are to fight for true love by resisting corruption. Is it easy? I'm not saying it's easy. To some of us, we are in this journey. It's not easy. It will never ever be easy. And the devil will not make it easy. Alam nyo, may isang this may sound odd or off, pero mayroong isang kahanga-hanga sa Diablo. Alam nyo kung ano yun? Isang kahanga-hanga sa Diablo, consistent siya. Consistent siyang wasakin ang buhay mo. Kung may matututunan tayo na lesson sa Diablo, alam nyo kung ano yung consistency? Maging consistent tayo, hindi sa Diablo. Maging consistent tayo sa Panginoon na kaaway ng Diablo. Diba sa atin, masakit sa kwento eh. Parang di ko sakit ng mensahe na to. But again, true love hurts. True love even divides. But true love that comes from the Lord, the purpose of God is to heal and not to harm. Masakit sa una. Meron bang inoperahan ng doktor na sinugat ng scalpel para tanggalin yung bukol sa kanya na hindi nasaktan? Masasaktan ka. Masakit ang katotohanan. Pero ang Panginoon parang doktor. Masasaktan ka sa katotohanan.
Pero ang purpose ng Panginoon, hindi para sa ka. Ang purpose ng Panginoon is not to harm you, but to heal you. That is how gracious the Lord is. That is the reason why the Lord keeps on reminding us, resist corruption, resist temptation, flee away from evil. It will destroy you. It will even destroy your family. It will even destroy your loved ones. That is the very main reason why the Lord encourages in this message to remain pure, to remain with moral integrity. Kaya ba natin ito? Mahirap. But all I know is, mahirap lumaban sa kaaway. Because the battle in this world is not against flesh and blood. It is against the spirit. Kung suntukan lang, okay lang yan. Tanungin mo ako, amunin mo ko suntukan tayo, pagbibigyan kita. Madali pa yun eh. Masakit pero madali. Subukan mo kapag suntukan sa hindi mo nakikita. Di ba mukha kang sira? Tanungin mo boksingero. Ang pinaka nakapagod training sa isang boksingero is shadow boxing. Yung wala sa tinatamaan. Kasi binibigay mo yung todo lakas mo, wala kang tinatamaan eh. Diablo, hindi mo nakikita eh. Kahit anong suntok mo, hindi mo kayang patumbahin ng Diablo. Diyos lang po may kayang patumba sa Diablo. Pangalan ng Jesus Christ, kayang patumbahin ng Diablo. That's the only thing. And the only weapon in this world to fight against the enemy and the devil is none other than God, Jesus Christ Himself. All we need to do right now, kung wala ka bang personal relasyon sa Panginoon, is for you to understand the love of God can heal you. You need Jesus Christ in your life. And you need Jesus Christ in your relationship for it to blossom. Sana po, if we say, let me end with this, and I'm done. If we say true love is worth fighting for, totoong pagmamahal ay dapat pinaglalaban kahit may magsubok. If you say that word, and if you believe in that thought, the biblical solution there is that you resist corruption. Lumayo ka sa kasalanan. Huwag mong sirain yung buhay ng minamahal mo at itinalaga ng Panginoon para mahalin mo. Ganon kabuti ang Panginoon. Binigay nito instruction nito. So we pray. So sana. Kaya namin dakilan Diyos, maraming po salamat. Napakabuti mo dakilan Diyos. Because you didn't only give us the thought, Panginoon, about the lessons about truth and love. You've proven us, Panginoon, that true love is worth fighting for. In families, in relationships, whether mag-asawa, pamilya, magkaibigan, magkatrabaho, it is worth fighting for. And if we say we love our loved ones, whoever it would be, we are not to corrupt ourselves because of sin. We are not to compromise for sin, for our self-comfort and for the comfort of our family or our loved ones. We are to stand firm with moral values and integrity, to stand for what is right, and to cleave for what is right, Panginoon, and to abhor for what is wrong. To leave sin, and to run away from sin, and to run closer to you, Panginoon. Lord, always guide us, Panginoon. Hindi, Panginoon, madali yung journey in resisting temptation and corruption in this world. But we know, by your name, Jesus Christ, by your loving kindness, with your presence in our life, being our Savior, and of course, Lord God, by your grace, you have given us the authority to trample on snakes' temptations of this world that is being fed daily, every hour, every minute, and every second of our lives ay nilalagay ng Diablo sa buhay namin. Because the purpose of the devil is to destroy us. He is just like a roaring lion seeking whom he may devour. Na gusto niyang sirain at gawing miserable ang buhay. And your purpose, Lord God, is in total contrary to the enemy's purpose. Because your purpose, Lord God, in saying the truth is not to harm us but to heal us, Lord God. Your purpose in giving us the truth from your word is for us to feel the compassion and not the condemnation, Lord God. Again, Lord, we give you back all the praise and all the glory. Thank you for the challenge of your word. Thank you, Lord God, for the abundance of your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen.